Hindi nakatiis tong Alipores na Ellen Goldwhite. Tumawag. Ano natin? Good morning dia sa imo gapo. Gandang umaga po. Sige. Magtagalog ka, kumari. Say magtagalog kunwari. Magtagalog ka kung maaari dahil Tagalog section ako ngayon. Magtagalog dito ni day. Alam mo magtagalog? Ano ba yung sinasabi mo na ano yun ba yun? Kagaguhan at tarantadong paniniwala? Ganun ba yun pagkasabi mo? Ganun yun. Kasi alam mo, bakit ko nasabi yun? Ikagaguhan naman yun eh. Sabi nyo, sa fundamental belief ninyo, Biblia lang is the only. Ang pagkatapos, meron kayong authoritative source of truth. Yung sulat pala ni Ellen Goldwhite, hindi ba kagaguhan yun? Di ba? Agoy! Sige, magtanong ako sa iyo. Yung salita ba ng Panginoon, gago at katarantaduhan ba yon? Yes or no? Hindi. Pero itong pananampalataya, sandali lang. Pero itong pananampalataya ninyo, na Bible alone, yan yung katarantaduhan. Unang-una, wala na mga apostol nagturo ng Bible alone. Sunod na tanong. Sunod Yung sagot. turo namin, galing ba yun ng katarantaduhan na turo ng Panginoon? Yes or no? Ano? Galing ba? Okay, ulitin ko. Yun bang turo ng Seventh-day Adventist? Galing ba sa kagaguhan at talantadong sulat ng Panginoon? Yes or no? Wala namang katarantaduhan at wala namang yung aral ng Panginoon, walang katarantaduhan yun. Yung aral ng Panginoon, walang katarantaduhan yun. Sabi mo na kagaguhan na paniniwala, yung tinatawag na mayroon kaming propeta si Ellen G. White. Okay. Ayon sa nakasulat Efeso 4, sabi dyan na may mga gasa na pastor at saka mga propeta. Kagaguhan ba yan? Yung sabi, nakasulat dyan? Yes or no? Hindi kagaguhan yan, bro. Hindi kagaguhan yan, bro. Unang-una, of course naman may sinabi doon, may propeta, di ba? Pero hindi po nakarefer doon sa propeta ngayon dahil wala na propeta ngayon. Of course naman, may mga propeta, tama nga naman yung simbahan may propeta. Dapat nating isipin at kilalanin ang propeta nung nakaraan pang mga Old Testament. Naniniwala ba Katoliko sa mga propeta? Of course naman. Pero kapag maniniwala ka ng propeta, magtatalaga ka ng propeta na nasa huling araw ay Mateo 24:24 ka na noon. Agoy! Ayun na tanong. Sunod sagot. Sabi ng Panginoon, mayroong propeta. Ang totoo, naniniwala ka ba na ang totoong iglesia, totoong iglesia may propeta? Yes or no? Sige bro, tanong ulit. Okay, tanong, naniniwala ka ba na yung totoong iglesia mayroong propeta? Yes or no? Naniniwala ko bro. Big sabihin nun, mayroong propitang kinikilala. Of course, sa simbahan na tayo ni Kristo, mayroon ba tayong kinikilalang propeta? Nakabata rin tayo sa mga propeta. Yung mga hula sa Old Testament na may katuparan in New Testament. Kaya nga naniniwala kami ni Propeta Isaiah, Zacarias, Ezekiel. Sige. Okay, follow up. Sabi mo naniniwala ka na mayroong propeta ang totoong iglesia. Tanong ko sa iyo, yung Roman Catholic Church Apostolic, mayroon bang propeta? Yes or no? Yung? Ulitin ko. Yung Roman Catholic Church, may propeta ba? Sige. May propeta ba? Yes or no? Yes, of course, meron kaming propeta. No. Yes, of course, meron kaming propeta. No. Yes, of course, meron kaming propeta.
kinikilala din namin yung mga propita. Pagka sinabi nating propita, bro, kami, nakakuha gihapon ta, bro, nakaambit ba? Nakakuha tayo ng pagkapare, pagkahari, pagkapropita ni Kristo by the virtue of baptism. Pero hindi yung propitang si Ellen Goldwhite na may vision daw di umano. Ibang usapan na po yun. Follow up. Sabi mo, meron kayong propeta kasi ang tanong ko naka-specific sa Roman Catholic Apostolic Church na mayroon bang propeta? Sabi mo meron. Ito yung tanong ko. Sana magsabi ka ng totoo. Sino ang propeta ng Roman Catholic Church? Sino daw ang propeta ng Roman Catholic Church? Yung propeta ng Roman Catholic Church na kinikilala namin, yun pong aming kinikilala sa Old Testament. Sila si Isaias, Ezekiel. Yan yung mga propeta ang kinikilala. Kaya nga sinabi doon sa Episo 4:11 na may mga propeta. Kung simbahan na hindi naniniwala ng propeta, ay ibang usapan na yun. Pero kung magtatalaga ka ng propeta sa loob ng simbahan mo, ibang usapan rin yun. Sige. Okay, so kagaguhan yun. lang ninyo. Okay, kinikilala lang ninyo. Follow up na tanong. Wala sagot. Magbigay ka ng talata o ebidensya, pangalan na nagsasabing Roman Catholic Church, propeta, Isaias o iba pa. Magbigay ka. Okay. Walang talata dyan, bro. Hindi ko maibigay na yung si Isaias, si Ezekiel, si Zacarias, ay mga Roman Catholic Church yun. Walang talata dyan, bro. Hindi ko maibigay na yung si Isaias, si Ezekiel, si Zacarias, si mga Roman Catholic Church yun. Okay, sunod na tanong. Sunod sagot. Sabi mo, walang kang maibigay at wala talagang propeta ang Roman Catholic Apostolic Church ngayon. Sa makatuwid ba na wala talagang mabasa at walang ibinigay na totoong statement ang Roman Catholic Church na mayroong propeta? Yes or no? Wala bang mabasa? Wala bro, walang mabasang statement pro. Wala bro, walang mabasang statement pro. Ayan! Sa Biblia na ito verbatim baka maganap ka ng yung letra por letra. Of course naman, walang mababasang letra por letra na yung Roman Catholic Church may kinikilalang propeta. Walang ganung nakasulat, bro. So, na tanong, sabi mo kanina meron. Tapos, pinaluwak mo ngayon, wala. Ano ba ang katotohanan? Direct to the point, meron o wala? Wala. Na official sa inyo, wala? Wala. Sabi mo, wala. So, sabi mo, wala. Sa makatuwid ba, nagsasabi ka ba ng totoo ngayon? Sunod na tanong, sabi mo kanina, ang totoong iglesia may propeta. Tapos kayo, wala. Tapos kayo, wala. Meron kami, Ang tanong ko, totoo ba ang inyong iglesia dahil wala kayong propeta? Yes or no? Totoo ang iglesia namin. Kahit saan pa tayo magdedebate, kahit sa Facebook, kahit sa TikTok, Twitter, kung ano-ano pa yung mga social media, sa YouTube, hindi talaga matitinag ang Katoliko pag sinabi mo totoo ba? Of course! Founded by Jesus Christ and I'm proud! Sige. Aksyon Katoliko! Sagutin mo, bro. Sabi mo kanina, ang totoong iglesia may propeta. Tapos sabi mo, yung iglesia ninyo walang propeta. So ang tanong ko, totoo ba ang iglesia ninyo na walang propeta? Totoo, bro. Propeta? Wala kaming propetang itinatalaga sa loob ng simbahan. Dahil una, bawal na po yun na may kikilalanin kang propeta sa mga huling araw na ako'y propeta! Ako'y sinugo ng Diyos! Mateo 24:24 na po yun, mga huwad na propeta. Pero, sa loob ng simbahan, mayroon kaming kinikilalang propeta. Si Isaias, si Ezekiel, si Jeremias, kung sino pa yung mga propeta sa Old Testament kinikilala namin. Kasi gifts yun of course naman.
Okay, follow up. Sabi mo, ang totoong iglesia may propeta. Ang tanong ko, Gustong ulitin ko, umiscore. Hindi yung naka-score. Roman Catholic Church, Roman Catholic Church, ang hinahanap ko yung original na publish talaga ninyo. Meron ba kayong propeta? Yes Kanina or no? pa ako nasagot sa tanong mo, paulit-ulit na lang. Sinabi ko nga, wala kaming original na propitang tinatalaga sa simbahan namin na siya yung kinikilala naming propita. Dahil bawal na po yun. Wala kaming original na propitang tinatalaga sa simbahan namin na siya yung kinikilala naming propita. Dahil bawal na po yun. Tanong, sabi mo na wala kayong propeta. Okay, wala kayong propeta. Masasabi ba natin na ang iglesia na walang propeta ay totoo na hindi nakasulat sa Biblia? Yes or no? Masasabi pa rin, bro. Dahil hindi naman nakabatay ang tayo ni Kristo na kailangan talaga may propita kang ilalagay sa loob. Sinabi ba ni Kristo yun? Wala. Bagkos, maniniwala tayo sa mga propita sa Old Testament. Age. Sabi mo, ang totoong iglesia, mayroon dapat magisterium. O kaya nga, Tanong ko, magbigay ka ng kahit isa, turo ng magisterium na turo ng Panginoon. Magbigay ka, isa lang. turo ng magisterium na turo ng Panginoon, isa lang? Oo. The divinity of Christ. The divinity of Christ. Diba? Tinuro ng simbahan yun eh. Ang pagka-Diyos ni Yesu Kristo. Oh, wag mong sabihin, tatanggi mo yan. Okay. Pagka-Diyos ni Kristo, punta tayo dyan sa pagka-Diyos ni Kristo ninyo. Okay. Oh, Sabi mo, okay, sabi mo, yaong Diyos na si Kristo ay namatay. Totoo ba yon? oh. Literally, Christ died on the cross. Hindi po prank-prank yung ginagawa niya sa Kalbaryo na parang shooting direct. Okay na yon. Ayos na. Literal talagang napako si Kristo sa cross. Literal talagang namatay. May sugat, may bugbog, may pasa, etc. etc. Bro, kaklaro ko lang ha, ang sabi natin, pagka-Diyos ni Kristo namatay. Oh. Sabi mo, yes. Totoo yun, di ba? Clarification ko lang bro, totoo pa yun bro. Bro, sandali yun. Akala ko kasi bro, ganito yung pagka-Diyos, sandali lang, akala ko kasi yung sinabi mo na yung God na si Yesu Kristo. Alright, so, lilinawin ko lang bro, yung pagka-Diyos ni Yesu Kristo bro, yung, sandali lang ha, yung divinity of Christ, hindi mamamatay yung nature. Nature na nga, mamamatay pa. So, yung persona na nag-act doon sa cross, si Kristo. Persona. Sino ba yung persona na yon na nag-act doon sa cross? That is the second divine person of the Blessed Trinity. Who up? Okay. Yeah. Sunod na tanong. Ngayon, pinapalo up mo na. Sige, sunod na tanong. Sabi mo noon, nag-question tayo dito. Kasi sabi mo, yung pagka-Diyos talaga, God is, the living God is dying. Mo siguro yung binasa mo. Yung pagka-Diyos talaga ay namatay. So kayo ngayon, sinabi mo na yung persona lang yung namatay. So, naniniwala ka na ngayon at tinatanggal mo na yung paniniwala mo noon, yung sa pagsabi na God ay namatay. Yes or no? God ay namatay. Tama nga naman. God died for all of us. Pero hindi yung nature niya. Yung persona na siyang... Tingnan nyo ha. Aral ba ni San Pablo that God died? Aral ba ni San Pablo that the living God died for us? Yes! Ito, basahin ko sa Biblia ha. Unang Timoteo 4, 9 itong the Living Bible paraphrase ng Protestante. Sabi dito, ganito ang pagkasulat ni San Pablo. This is the truth and everyone should accept it. Ito yung katotohanan na dapat lahat tatanggapin. Ano? We work hard and suffer much in order that people will believe. Naghihirap tayo para lamang yung mga tao ay maniniwala. Anong paniniwala ng mga tao? It for our hope. For our hope is in the living God. Nasa buhay na Diyos. In the living God
who died for all, namamatay para sa atin, na namatay para sa atin. Na maliban si San Pablo, hindi po nagkakamali. Ikaw yung nagkakamali. Sige. Okay. Itong tanong ko, pag sabihin natin the living God, mako-consider ba natin na the Father is the living God? Yes or no? Yes, mako-consider, pero ibang persona yon. Yung living God na sinasabi ni San Pablo dito, the second divine person of the Blessed Trinity. Yun yung napako sa cross. Yun yung pinanganak ni Birhen Maria. Kaya nga may title si Birhen Maria na Bearer of God, Theotokos. Kasi yung dinala po niya sa kanyang sinapupunan, Diyos yun, hindi demonyo. Kaya ang napako doon sa cross, living God yung napako doon sa cross. Sino ba yung living God na yun? Ang yung nag-act ha? Ang persona. Sino ba yung persona na nag-act doon? Christ alone. Sige. Sunod na tanong, sabi mo, yung God the Father is another living God. Sabi mo, at magiging persona din yon. Isang persona din yon. Tanong ko, the God the Father is mamamatay ba rin ba yun? Yes Hindi, or no? hindi mamamatay yung God the Father. Kasi hindi naman ang God the Father ang ipinanganak at yung napako sa cross. Who? Sino yung nasa cross? The second divine person of the Blessed Trinity died in the cross, literal. Hindi yung haka-haka lang. Kasi kung titignan mo yung mga pangyayari do sa, kung balikan mo yung mga pangyayari, limbawa, kung ikaw po'y buhay nung sa first century, sa kapanahonan ni Kristo, makikita mo talagang literal talaga si Kristong napako sa cross. Hindi yung parang shooting-shooting lang na pagkatapos wala na. O, next. Okay, ibig sabihin, kung ang God the Father ay magiging tao, hindi siya mamamatay dahil living God siya. Totoo ba yan? Clarification. Do sa ano bro, do sa sinasabi mo na hindi ba mamamatay ang God the Father? Hindi siya mamamatay bro dahil unang-una siya yung ama, di ba? Diyos siya, of course. Pero hindi naman siya yung napako sa cross. Ang main subject natin dito, yun yung the second divine person, hindi po yung God the Father. Ang tanong ko sa iyo bro, pumunta ako sa tinatawag na God the Father. Hindi tayo doon sa God the Son. Kasi, ang sabi mo kasi kanina, Jesus is God the Father, God the Son. And then, namatay siya. Oh, God. When we say about God the Son. Ngayon, punta ko doon sa God the Father para tingnan natin kung yung God ay mamamatay talaga. Okay, sabihin natin, ang God the Father ba ay mamamatay? Yes or no? Sabi mo hindi. So ano ang totoo? God the Son ay mamamatay, ang God the Father ay hindi mamamatay. Ano ang totoo talaga? Ang God the Son yung namamatay sa... Bro, yung God the Son na si Kristo, yun yung napako sa cross at namatay, hindi yung God the Father. Bakit mo pinag-usapan yung God the Father na hindi naman yung God the Father yung napako sa cross? Ito bro. Pag sabihin natin God the Son, God the Son, ito ba yung tinatawag na, ang kahulugan ba nito ay yung authority niya o yung pagkatao niya? Yung persona niya bro. Yung persona niya bro, yung persona niya nag-act doon sa cross. Kasi sa Trinity bro, mayroon tayong tatlong persona. Kayo naniniwala kayo ng Trinity, di ba? Yung Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sa The Voice Bible, yung mababasa natin sa Matthew 28:19, Triune God, in the name of Triune God. Pag sinabi natin Triune God, tatlong persona sa iisang Diyos. Yung namamatay sa cross, yun yung persona ni Kristo. Sino ba yung persona ni Kristo na yun? May dalawang nature, human at saka God. So, sino ba yung napako? Yung persona, si Kristo, hindi yung God the Father. So, yung God the Father, wag mong isali sa usapan natin dito yan kasi hindi siya yung napako sa cross. Bro, ang gusto kong malaman mo, yung tinatawag ba God the Son? God the Son. Ano sa God the Son? Ano ba Tagalog? Sige, i-translate mo nga yung word na God the Son. Sige, i-translate mo. Sa Tagalog? Kunin natin yung logic mo.
O sa Tagalog, ano ba yung sa Bisaya? Sa Tagalog, yung God the Son. Anak na Diyos. Okay, yung anak na Diyos, anak na Diyos, namamatay ba yun? Hindi. Oh, namamatay yung persona na napako sa krus. Namamatay yun. Kapag hindi namamatay, paano tayo matutubo sa ating kasalanan kung hindi namamatay? Bro, ang tanong ko bro, hindi yung persona. Yung tinitranslate mo the God the Son. Hindi yung Bro, God yung God the Son na sinabi ko bro, yung God the Son, yung si Kristo yun, di ba? Si Kristo na napako, yun yung persona, yung nag-act, yung persona. Hindi yung nature, hindi naman ang nature ang nag-act. Bro Gapo, hindi yung yung katawan niya, yung persona niya ang tinanong ko. Ang tinanong ko, yung nakasulat na God the Son, anak ng Diyos. Oh, yung anak ng Diyos, bro. 'Di ba ito ha? Namatay ba yun? O, sandali. Yung namatay yes, namatay yun, bro. Yung anak ng Diyos namatay yun. Sino ba yung anak ng Diyos na namatay? Si Kristo. Anong napako sa cross? Si Kristo. Anong napako? Sino napako? Si Kristo. Anong napako? Yung persona. So, yung nature, hindi po pwedeng mamamatay yun. Paano mo papatayin yung nature? Hindi nga pwedeng may anak mo yung nature dahil yung nature, nandoon na yun. Yung, ay, di naintindihan. Bro Gaps, hindi ko talaga naiintindihan ko bro, pero ang gusto kong malaman ba, hindi natin pinag-uusapan dito yung Bro, tinatawag na sinadya mo lang talaga ito bro dahil to avoid the issue of Ellen Goldwhite. Hindi, yung magisterium ang topic natin dito. O kaya nga magisterium. So, bro, kaya nga magisterium. Pag sinabi natin magisterium, focus tayo sa magisterium. Hindi yung kung ano yung laman ng magisterium. Ibang usapan na yon. Kaya nga, tinitingnan natin yung magisterium mo, kung totoo ba yan, hindi ba yan kasinungalingan. Hindi kasinungalingan yung magisterium. Una, bakit ko nasabi bro? Bakit ko nasabing hindi kasinungalingan? Si Kristo mismo ang nagturo ng magisterium, nagbigay sa kanyang sa simbahan. Walang problema yan kung nagsasabi mo yan ng totoo o kasinungalingan. At hindi ko naman sinasabi na yung magisterium ninyo, tarantado yan. Mulaan yan. Hindi ko sinasabi yan. Hindi ako gaya mo na sinasabi mo na mga ganon na mga sagot. Hindi yan maganda bro. Huwag mong gawin yan kasi ang turo ng Seventh-day Adventist, yung walang turo na wala sa Biblia. Kaya Bible alone. Kaya tinatanong ko sa yung magisterium ninyo, magbigay ka sa akin. Binigay mo yung tinatawag na Trinity. Kaya yan sa Trinity, pinapaluap kita dyan kung totoo ba yung sinasabi mo. Dahil God the Son, pag sabihin natin God the Son, anak ng Diyos. Pag sabihin natin anak ng Diyos, isa one of the part of the God. So, namamatay ba yan? Sabi mo yes. Ang tanong ko, kung nakakaintindi ka ba sa God the Son, anak ng Diyos? Bro, Diyos sa Diyos. sandali lang bro. Alam mo ba kung ano yung magisterium? Ay, kaya nga, nagtanong ako sa iyo kung ano ba yung nasa laman ng magisterium. Bro, hindi pinag-usap. Bro, hindi issue dito yung laman ng magisterium. Ang issue mo dito, yung magisterium ba namin is totoo? Of course, sinabi ko totoo, di ba? Hindi naman natin issue dito kung ano yung mga laman ng magisterium na yun. Anong meron sa magisterium. Sinabi ko lang nga, totoo yung magisterium. Pero kung ititik up mo na yung mga laman ng magisterium, of course, sabi mo, magbigay ka na inaprubahan ng magisterium, nagawa ng magisterium. Di ba, yung sinabi ko, blessed sa yung Trinity. Sa Trinity, si Kristo isang Diyos. Di ba? Kasi may mga yung mga yung iglesia ni Kristo, hindi talaga sila naniniwala na si Kristo Diyos. Di ba? Kuha mo? Bro, isang malaking isang malaking tanong sa aking isipan. Kasi sabi mo, hindi natin pinag-uusapan ang laman ng magisterium. Paano natin yan maiimbestigahan kung ang laman ng magisterium na iyan nagsasabi ng totoo o hindi? Sabihin natin bro na yung magisterium ninyo turo yan ni Kristo. Pero matanong ko sa iyo, ano ba talaga ang totoong turo ni Kristo na nakalagay sa magisterium? Ano ba talaga ang totoong turo ni Jesucristo na nakalagay sa magisterium? Yun yung tanong ko sa iyo. Kaya
pinuntahan ko dyan sa magisterium ninyo kasi sabi mo, kailangan talaga may magisterium. Kanina, sa propeta tayo, hindi ka nakalusot. Anong hindi dyan sa nakalusot? magisterium ninyo, Parot ka nga sa hindi propeta. yan. Paiwas ka na lang. Hindi, huwag kang ano ba yun? Pa-smile ba? Para hindi Bro, ka ba? ito nagbasa ako ng dictionary. Ang binasa kong dictionary, Practical Catholic Dictionary. Diba? Ang banggit dito sa meaning ng magisterium, the divine authority of the church to teach. Ibig sabihin, authority po ng simbahan yan. So ano bang mayroon sa magisterium? Hindi po mga doktrinang laman. Anong mayroon sa magisterium? Yan po yung mga authorization. Yung magisterium is the authority yan to teach. Magbigay siya ng authority to teach. So halimbawa, Tanong. sandali lang bro, halimbawa, inaprubahan ng simbahan na ang Santissima Trinidad ay biblically speaking, yes, doktrina yan. Sino nag-aproba? Yung simbahan. Sa pamamagitan ng magisterium. Hindi yung mga yung laman, doktrina. Di alam. Sige. Okay, tanong. Sabi mo, ang magisterium ay galing sa simbahan. O, hindi ako nagbibingi. No? Galing daw sa simbahan. Hindi ako nagbibingi. Ito yung tanong ko. Sana makinig ka para malaman mo at masagot mo ng maayos. Okay. Yung magisterium ba ay utos ng Diyos o sa simbahan? Utos ng Diyos. Si Kristo mismo na Diyos ang nagbigay niyan kay San Pedro. Authority nga, di ba? Okay. Magbigay ka ng kahit anong talata o ebidensya na yung magisterium ay utos ng Diyos. Okay. bigay ka. Talata? Bigyan kita ng talata. Kaya nga. St. Matthew chapter 16 verse 19. Amplified Bible. Okay. Ang sabi dito, paulit-ulit natin sinabi, nga lang, lumayas ka. Dahil basahin ko to I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. Mga authority daw sa kaharian ng langit. Binigay kay San Pedro. Kung ano yung ipagbabawal dito, ipagbabawal yan sa langit. Kung ano yung ipaintulot dito, ipaintulot yan sa langit. That is the authority and that is the magisterium. Sige. Okay. Follow-up na tanong. Sa binasa mo, may nabasa bang magisterium na tinatawag? Wala. Yes or no? Wala. Verbatim, wala. Pero ang kahulugan ng magisterium, authority to teach. Ayan. Binigay ni Christian. Kayo, wala kayong magisterium. Sandali lang. Kayo, wala kayong magisterium. Tignan yung aral nyo. Puro kayo salungat. Puro kayo nagkabanggaan. Kaya may reform na kayo. May lokal na kayo. Ano ba yan? Sunod na tanong. Yung magisterium ba, sabi ng na yung Catholic Dictionary mo, nagsasabi ba yon ng totoo na galing lang sa simbahan at hindi sa Biblia? Yes or no? Nagsasabi ng totoo yan bro. Galing sa simbahan. At yung simbahan na yan, sino binigyan? Si San Pedro. Sino nagbigay? Si Kristo.